ano mga kababayan, kung may masinungaling pa kay Epifanio Labrador, ito na yung tao na ito. Kung si Epifanio Labrador, masinungaling pa kay Satanas. Itong si Mike Abby naman mga kababayan, ito yung tatay ni Satanas. Sobrang sinungaling nito mga kababayan, grabe. Sobra-sobra. Bakit may naniniwala pa sa taong ito? Bakit yung nasabi na napakasinungaling nitong tao na ito? Ito na siguro yung tatay ni Lucifer mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, babati mo na ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun na nga mga kababayan, may tatay pa pala si Satanas. Akala ko si Satanas, yun na yung pinakamasama sa lahat ng masama. Sinungaling sa lahat ng sinungaling. Meron pa pala. Ito yung tatay ni Satanas. Itong si Mike Abby mga kababayan, sobrang sinungaling nito. Nagpapakalat ito ng maling impormasyon sa kanyang mga taga-suporta. Katulad na lang ng video na ito. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Para malaman ninyo kung bakit napakasinungaling na ito, itong tao na itong si Mike Abby na ito, sobra kung magpakalat ng maling impormasyon, sobra kung makapanira sa mga Duterte mga kababayan. At ito namang si Senadora Amy Marcos, yung kanyang binabanatan. Dahil nga nagpapakita ng suporta itong si Senadora Amy Marcos sa mga Duterte. Yan lang talaga ang patunay mga kababayan na talagang illegal yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Dahil nga mismong kapatid na mga kababayan, mismong kapatid ng ating Pangulo, ang siya yung nag-iimbestiga ngayon. O magpasalamat pa nga tayo dahil may mga tao pa pala na ganito. Kahit na kapatid niya yung Pangulo, yung gumawa ng kabulastugan mga kababayan, nagawa pa rin ni Senadora Amy Marcos na mag-imbestiga dyan sa Senado. Gusto ko nang bigyan ng isang buto, baka marami pang buto na makukuha ni Senadora Amy Marcos mula sa aming mga kamag-anak mga kababayan. Kasi nga, bihira itong ganito. Talagang tumatayo siya kung saan yung tama mga kababayan. Yung mali, talagang winawasto nitong si Senadora Amy Marcos. At ito namang si Mike Abby, yung tama, pilit niyang ginagawang mali. Katulad na lang ng kanyang mga pinagsasabi. Walang tama mga kababayan, puro mali ang sinasabi nitong si Mike Abby. Ito nga yung journalist mga kababayan na napakatanga, napakabugok sa lahat ng nakita kong journalist. Ito na yata itong tao na ito ang pinakabugok. Kung may bugok pa sa itlog na hindi pinisa, ito na yung mga kababayan. Ito na yung si Mike Abby, sobrang bugok, sobrang sinungaling. O ito na, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Sana, wala pa, balik na rin. Sige. Ayaw na pong tigilan ni Senador Amy Marcos ang itinuturing na kapatid na nakakatanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Or President Bongbong Marcos Jr. Ito'y dahil po sa kanyang committee report na sinasabing politika, pinulitika lang ang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya nakulong sa ICC. Yun mga kababayan unang pagsisinungaling nitong si Mike Abby. Sinabi niya committee report. Wala pang sinabi si Senadora Amy Marcos na committee report. Dahil wala pang session yung Senado mga kababayan. Kaya hindi pa sila makagawa ng committee report. Isang pagsisinungaling yan. Katunayan, yan yung patunay na napakasinungaling ng tao na ito. Anong sabi ni Senadora Amy Marcos? Yan yung further findings mga kababayan ni Senadora Amy Marcos. Ibig sabihin, yan yung mga karagdagang natuklasan ni Senadora Amy Marcos sa mga illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya ikaw Mike Abby, huwag kang magsinungaling. Walang sinasabi si Senadora Amy Marcos na committee report. Kasi nga hindi pa tapos yung pag-iimbestiga. Paano ka makagawa ng committee report na nag-iimbestiga pa naman? Gusto pang imbestigahan ni Senadora Amy Marcos yung illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Tapos sinasabi mo dyan sa video mo na naglabas na ng committee report. Napakabugok mo.
Eh sinabi kong bugok ka. So ito mga kababayan, para may patunay tayo na totoo yung sinabi natin. Ito, panoorin natin ito. Ito committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. O, di ba mga kababayan, hindi ito committee report hindi ako nagkukunwari na committee report ito. Kasi nga, nakabreak yung Senado ngayon mga kababayan. Kaya nga itong si Mike Abe, sinasabi ko na ito yung napakabugok. Bakit naging journalist ito? Bugok naman pala itong tao na ito. O, ito patuloy natin. Wala pa talagang committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko, obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Lumalabas. O, yan mga kababayan hindi pa yan yung committee report. Further findings mga kababayan. Karagdagang mga illegal na natuklasan ni Senadora Amy Marcos. Yan ang ilagay mo sa kokote mo, Mike Abe. Bago ka magsalita, tingnan mo muna kung ano yung mga sinasabi. Hindi yung magpapakalat ka kaagad ng maling impormasyon dyan sa mga tanga mong mga taga-suporta. Kaya tuloy dyan sa social media mo, pinuputakti ka ng pagmumura dyan dahil sinungaling ka. Kung may masinungaling pa nga kay Epifanio Labrador mga kababayan, ito na yun. Si Epifanio Labrador, masinungaling pa kay Satanas. Itong si Mike Abe, siya yung tatay ni Satanas mga kababayan. Ito, patuloy natin itong mga sinungaling mo. Sige. Ito sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi niya nire-respeto ang warrant of arrest galing sa ICC at yung Republic Act 9851 na ating batas. Ano ba sinasabi ng Republic Act 9851, Section 11 yata kung hindi ako nagkakamali? Yan na naman Section 11 ata kung hindi ako nagkakamali. Paulit-ulit niya sinasabi na yung Section 11 hindi ko lang pinupunayan mga kababayan. Section 17 yan. Para ka rin talagang si Epifanio Labrador kung hindi ako nagkakamali. Talagang tsambahan ka din Hindi ka lang sinungaling. Naghahanap ka pa ng tsamba. Para kang basketball, pag tumira, pagpasok, tsamba. O ito mga kababayan, patuloy natin ito. Napakasinungaling ng hayop na ito. Talagang dapat i-turn over o ito-turn over ng Philippine government. Kaya nila i-turn over dahil naayos sa batas matapos isyuhan ng warrant of arrest si Duterte sa ICC. Ibig sabihin, obligasyon ng Philippine government under Republic Act 9851 na ipadala sa ICC si Duterte after na mahuli dahil sa bisa ng warrant of arrest na dala ng Interpol na ipinatupad ng Philippine government, especially ang Philippine National Police. Hindi po yun nakikita ni Amy Marcos. Ang kanya nakikita, illegal ang paghuli, politika ang dahilan, pagpapabagsak daw kay Duterte at sa mga Duterte, kaya hinuli at ibinigay sa ICC. Mga kababayan yan yung katunayan na itong si Senador Amy Marcos ay parang mga kababayan, walang pinapanigan kasi kapatid niya yung kanyang iniimbestigahan, mga tauhan ng kapatid niya yung kanyang tinutuligsa. Sino bang kapatid na gustong ibagsak yung kapatid mo? Sino bang kapatid? O baka itong si Mike Abe mga kababayan, sino bang kapatid na gusto mong mapahiya yung kapatid mo kung wala namang ginawang kasalanan? Kaya nga nag-iimbestiga itong si Senadora Amy Marcos diyan sa kanyang committee dahil gusto niyang malaman o lumabas yung katotohanan dahil nakita niya, alam niya kung ano ang laman ng Republic Act 9851 mga kababayan, Section 17. Hindi Section 11 Section 17. Ito mga kababayan, para talagang tuluyang manahimik itong si Mike Abe ito. Panoorin natin ito. May binabanggit din po na yung Republic Act 9851 wherein it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan
the government, although the term used was may surrender yung individual niya, do you think it's enough dun sa nangyari kay former president? Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 noong 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun, maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition, maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero yan, nakita ni Senador Amy Marcos, maliwanag na yung surrender para lang sa mga dayuhan. Pero pinipilit nitong si Mike Abe, mga kababayan, yung Republic Act 9851, na yun daw yung ginamit ni Ngagba para nga i-turn over itong si dating Pangulong Duterte doon sa ICC, mga kababayan. Mismong si Senadora Amy Marcos na ang nagsabi. Nakita niya, nabasa niya yan, ito'y para lang sa mga dayuhan. Bugok ka, Mike Abe. Napakabugok mo. Sino bang mas matalino sa inyo ni Senador Amy Marcos? Ikaw? Na isa kang journalist na traidor? Na wala naman halos sa iyong kumukuha na? Dahil alam na ng mga mainstream, taga-mainstream media na isa kang bugok na journalist? Wala kang alam kung hindi paninira lang? O ito, patuloy natin to. doon sa final version mukhang na-edit, kaya mukhang na-edit. tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 17, that's still existing. Hindi po ba enough yan to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag doon sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yun at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon nung panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Wow! Diba? Hindi pa maliwanag yan, Mike Abe. Pero ikaw, talagang pinaparating mo na sa iyong mga tangang mga supporters na yan talaga yung tama. Di ba maling-mali ka naman? Ka ba naman pala na naging tama? Puro ka pala kasinungalingan. Kaya mga kababayan, sa mga nakakapanood kay Mike Abe, huwag kayong maniwala sa taong ito. Napakabugok ng journalist na ito. Dati nga mga kababayan, nakakala ko matalino ito. Kasi nga magaling magsalita. Yun pala, yung kanyang mga salita mga kababayan, yung lumalabas sa kanyang mga sa kanyang bunganga, hindi pala mga bunganga, isa lang pala bunganga ng tao na ito. Ano mga kababayan, puro pala kasinungalingan, gawa-gawa niya lang yan. Wala palang katotohanan. Kung hindi ka talaga tawag nito mga kababayan, mag-research. Isipin mo na matalino itong tao na ito. Pero napakabugok pala. Lumabas na yung katotohanan. Nabugok itong tao na ito. Si Senador Amy Marcos na hindi pa makapagsalita ng final mga kababayan dahil sabi niya hindi pa maliwanag, kailangan liwanagin yung Republic Act na yan, yung seksyon na yan. Pasensya na mga kababayan ha kung natatawag itong tanga, natatawag itong bugok itong journalist na ito. Patuloy natin ito. Wow naman. Wow talaga. Wala kang malasakit kahit gabo doon sa kawawang naging biktima ng tukang ng Duterte. Ikaw, may malasakit ka ba? May awa ka ba sa mga nabiktima ng mga adik na yan? Kasi nga Mike Abe,
Harap-harapan ko sasabihin sa'yo ito, isa ka sigurong addict din. Kaya yung loob mo, yung damdamin mo, ay nasa mga kunwaring na biktima ng tokhang. Sila-sila lang yung mga kababayan, huwag kayong maniwala sa taong ito. Sila-sila lang yung nagpapatayan. Dahil nga ayaw nilang malaman na siya pala ay involved sa ganito, sa pinagbabawal na gamot. Yung mga amo nila, hindi naman lingid sa kalaman natin yan. Yung mga dating mga pulis, may mga hawak yung mga tauhan ng mga sindikato, mga kababayan. Sila yung mga nagdi-distribute ng pinagbabawal na gamot sa baba. Kaya nung alam nila na siguro magsalita na yung mga yon, tinutumba nila. Sila na mismo, mga kababayan. O itong mga pinagsasabi ni Mike Abe, sinasabi niya na wala ba kayong malasakit sa mga nabiktima ng tukhang? O ito naman yung tanong ko sa iyo. May malasakit ka ba sa mga kabataan, mga kababaihan na ginahasa at natagpuan na lang, nawala ng buhay, tinapon sa kanal dahil ginahasa, tapos ganon, binawian pa ng buhay? Saan ba ang mas mahalaga? Yung buhay ng mga kriminal o yung mga kabataan ng mga inosente, mga babae na ginahasa ng mga adik? Doon ka ba pumapabor dahil nga isa ka rin sa mga gumagamit? Baka tama yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos na lulong. Isa ka siguro sa mga lulong na yun. Kasi patuloy natin to. The administration, nabubulag ka ba? Nabibigay ka? Nagmamaang-maangang ka sa naglulumiyad ng mga complainant na umiiyak until now. Diyan na lang muna, mga kababayan. Ikaw yung nagbulag-bulagan. Ikaw yung nagbingi-bingihan. Ikaw yung walang pakiramdam. Wala kang damdamin. Kung ako sa'yo, Mike Abe, iiyak mo na lang yan. Kung ako sa'yo, Mike Abe, mas maganda siguro na gawin mo, kumuha ka ng tawag nito, yung tali. Itali mo yung sarili mo. Tapos tumalon ka diyan sa building kung saan ka naroon ngayon. Nakakahiya kang tao ka. Mabuti may may mukha ka pa na iharap diyan sa pamilya mo. Dahil alam mo namang nagsisinungaling ka lang. Nagsisinungaling ka lang dahil sa payroll. Ginagawa mo lang yan dahil sa magkano ba ang dahilan, Mike Abe? Huwag ka nang magmaang-maangan. Dahil yung lahat ng mga sinasabi mo, walang katotohanan. Puro lang napakawalang yan ang tao na ito, mga kababayan. Sobrang walang yan. Yun na nga, kayo na lang din yung bahalang humusga sa mga pinagsasabi nitong si Mike Abe. Talagang apektado, mga kababayan, si Mike Abe. Dahil nga sa ginawa ni Senadora Amy Marcos. Nasaktan si Mike Abe, baka mawalan siya o mawala siya sa payroll, mga kababayan, pag hindi niya nasira itong si dating Pangulong Duterte. Mawawala sa payroll. At wala nang kumukuha sa kanya na taga-mainstream media dahil ito tawag nito, mga kababayan, yung kilalang kilala na ito, na bias ito, talagang may pinapanigan kung saan yung mas malaki ang bigay, doon siya, mga kababayan. Okay na lang yung bahalang humusga kung ano yung ibig sabihin ng malaking bigay. Yun ang dito lang muna ata. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo. Mayo 1 ngayon, mga kababayan. Unang araw ng Mayo. Shoutout tayo kay Jasmine si Rizzo. Adik ba talaga si Epifanio? Kasi iba na yung ikikilos. Adik talaga yan. Mabuti na tumbok mo doon. Totoo yan. Shoutout na rin kay Rini Villanueva. Dapat yan tuliin. Baka bukas tayo gagawa ng reaction video tungkol kay Epifanio Labrador. Masyado kasing sinungaling yan. Nakakatawag nito, mga kababayan. Nakakawalang gana gawa ng reaksyon. Kasi nga lahat ng mga sinasabi wala namang katotohanan. Ito na naman si Mike Abe. Mas malala pa pala ito, mga kababayan. Pero ito kasi, taga mainstream media ito, isa itong journalist. Pwede natin itong kontrahin para mabuking ito sa kanyang mga ginagawang kasinungalingan. Hindi tama po, mga kababayan, na patuloy na magsisinungaling itong si Mike Abe. Dahil isa ito taga mainstream media,
Journalist ito mga kababayan. Kaya dapat natin itong i-booking. Shoutout rin kay Ma'am Elisa Borobiano. Parang si Claire palagi ang topic mga Duterte. Totoo talaga yan, Ma'am Elisa. Araw-araw yan. May kuta kasi yan. Kung ilang video sa isang araw siguro, kailangan ni Mike Abby na makuha niya yun. Para yung payroll niya pagdating ng ng buwan buo. Shoutout na rin ha kay Ruben Pilias. Hindi pa ba nakulong ang aso? Hindi pa nakatali na yan. hindi pa nakakulong. Hindi pa rin nakatali. Nagtatago pa. Ruben. Shoutout na rin kay Rolando Villaniba. Shoutout kay Susi Bonifacio. Shoutout kay Elias Maing. Akala ko si Elias GTV. Shoutout na rin kay Iloy Sabililya. Shoutout kay Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout sa Ma'am Joyce. Si Rondi TV mo, good evening po. Always amping po. God bless. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Joyce ng Japan. Siyempre kapatid, pero hindi basta ginawa niya. Kaya I vote Amy. O, totoo yan. Hindi yan basta-basta. Yung ginawa ni Senadora Amy Marcos, hindi yan talaga pangkaraniwang. Kapatid mo, okay lang sana siguro mga kababayan kung hindi presidente yung kanyang kapatid. Talagang may katotohanan yan. Si Senadora Amy Marcos yung nagsasabi ng totoo. Presidente yung kapatid niya mga kababayan. May bagong political ads ngayon si Senadora Amy Marcos. Mamaya gawa natin ng reaction video yung sinabi niya na talagang lulong na silang lahat. Yun ang andito lang muna kay Carl pala. Shoutout sa iyo Carl ha, di na natuto ang pambansang sinungaling na si Abby. Yun nga, pambansang sinungaling pala. Maraming salamat sa komento mo Carl, idol. Yun ang andito lang muna at once again, this is Rondi TV, mungit ang lahat. God save the Philippines.